bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito't pilak bulaklak ay namumukad ka. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng Ama-Yahwa. Okay, mapagpalang araw, hapon o gabi sa ating lahat at sa ating mga tagapakinig. Samahan niyo kaming muli sa pagpapatuloy sa ating pag-aaral ng Torah, at sa pagkakataong ito, samahan niyo po kami sa pagsisimula sa aklat ng unang Samuel. So, pakinggan po natin ang unang Samuel. Aklat niyang unang Samuel, ang kapanganakan ni Samuel hanggang sa kamatayan ni Haring Saul. Paunang salita. Ito paunang salita ng mensahero ng silangan. Ang unang aklat ni Samuel ay naglalahad ng mga pangyayari kung paano nagkaroon ng isang haring tao ang mga Israelita. Sa panahong ito, ang mga Israelita ay pinamumunuan ng pagkasaserdote sa katauhan ni Eli. Nang mamatay si Eli, pinalitan siya ni Samuel na mula pagkabata ay naglilingkod na bilang saserdote. Naging pinuno, hukom at propeta sa gitna ng kanyang bayan. Ito ay mababasa sa unang Samuel chapter 7 verse 6 at saka unang Samuel chapter 7 verse 16. So ang Israel noon ay pinamumunuan ng mga saserdote. Wala pa silang taong pari, taong hari. Oo, mga hukom. Oo, wala pa silang hari. Okay. Hindi maikakaila na si Samuel ang naging kinatawan ng anak ni Yahwa na siyang tunay na may-ari ng mga Israelita bilang kaniyang mana mula kay Yahwa na Ama. Ito ay mababasa sa unang Samuel chapter 10 verse 1. So, ang mga Israel kasi dahil chosen people, sila ay pag-aari ni Yahwa the Son. Okay. Ngunit nang tumanda na si Samuel, humiling ang mga Israelita na bigyan sila ng haring tao na mamumuno sa kanila, tulad ng ibang mga bansa sa kanilang paligid. Ang kahilingang ito ay ikinalungkot ng anak ni Yahwa na nagsabi, "Ako ang kanilang itinakwil bilang kanilang hari." Sa 1 Samuel 8 verse 7. Bagamat ikinalungkot ng alahayam ang kahilingan ng bayan, inutusan pa rin niya si Samuel na pagbigyan ang kanilang hinihiling. At sa gayon, si Saul ang naging unang formal na haring tao ng bansang Israel. So, sa panahon na natin ngayon, nababalik ang pagiging hari ni Yahwa the Son. Sa nabuo na uli ang makalangit na kaharian, ang mamumuno na sa buong Israel ay ang anak ni Yahwa at hindi ito yung Israel na bansa na nakikipaglaban ngayon sa mga sa mga Shemite nations. Okay, anyway, Kabanata 1. Ang pinakabatang saserdote ni Yahwa. May isang lalaki mula sa Ramataim, isang Sufite mula sa kabundukan ng Ephraim, na ang pangalan ay Elkanah, na anak ni Jeroham, anak ni Elihu, anak ni Tohu, anak ni Zuf, isang Ephraimite. Kaya si Samuel ay isang Ephraimite. So si Samuel ay hindi Levita, Ephraimite siya. Okay. Paglilinaw. Para sa ikalilinaw, ang mga salitang Ephraimite at Ephratite ay ginagamit na halinhinan upang ilarawan ang mga personalidad na alinman sa una, inapo ni Ephraim. Pangalawa, nakatira si Ephrata o Bethlehem, kahit ano pa ang pinagmulan ng kanilang angkan. Ikatlo, tinanggap ng lipi ni Ephraim upang manirahan sa kanila maliban kung may ibang binanggit. Sa konteksto ni Samuel at ng kanyang mga magulang, si Samuel ay itinuturing na isang Ephraimite o Ephratite
batay sa kanyang pinagmulan at paninirahan. Oh, so, pero kung tandaan nyo sa ano ni Job, si Elihu ay Oo, yung ano, 'di ba si Elihu yon? Hindi kaya ito yung the same anak ni Elihu? Nagmula kay Elihu tong si ano, si so Samuel. maaring, oo, Oo, si maari, Samuel. maari. Hmm. Oo, so nasa ano siya, nilinya ng Ephraim. Oo, Hmm. Pero hindi nilinaw dito kung anong lahi talaga, ano? Kung yung oo. bloodline. Okay. Si Elkanah ay may dalawang asawa. Ang isa ay tinatawag na Hana at ang isa naman ay Penina. May mga anak si Penina, ngunit si Hana ay wala. So, ganyan, di ba ang mga malakas na ano na senyales na kaloob talaga ng alahayam yung ano, yung isisilang pag yung nanay niya ay ano, no? Nahihirapang Oo, kapag baog yung nanay. oo, Kasi parang kay halos ano, lahat ng pinili, Rachel. oo, ng pinili ng alahayam, baog yung nanay eh. Oo. Si Tingnan mo, Rebecca, di ba? Si Sarah, si Rebecca, si ano, Rachel. Rachel, puro baog. Oo. Tapos ito si Hannah. Maging si ano, 'di ba, yung nanay ni Samson, Nino? si Samson, Oo, hindi oo. rin nagkaanak yun eh. Oo. Si Nag-iisang anak din si Tamar, Samson. ano naman, ano nga pala, yung ano, hindi siya nagkanak sa kanyang asawa, no? Oo, at saka si ano, si ano yun, asawa ni Ruth. Oo. O hindi rin nagkaanak si Ruth sa Yung unang ano din asawa. ni John the Baptist, di ba? Ni Oo, ano, si matatanda, ni ano, Elizabeth. Oo. So, ganun talaga pag may ano ang alahayam. Hindi mo masasabi na gawa lang namin, di ba? Siya Kapag ka, talaga ang ano, kalooban. kapag ka yung ipapanganak niya ay appointed, kumbaga appointed ng alahayam. Oo. Hindi basta-basta ang Oo. pagbubuntis, no? Sa pagbubuntis pa lang, pinapakita na ng alahayam yung kanyang authority sa tao. Oo. Kaya yung pagbubuntis nila, kalooban niya yun. Oo, Oo. kalooban ng Kung hindi pa alahayam. sila nagbubuntis, hindi niya pa yun kalooban. Kasi Oo. piniprepare niya rin siguro ang kanilang mga sinapupunan para doon sa kanyang Oo. pinili. Oo, baka Mm. nililinis o ano, yung, Oo. yung dependent. Saka hindi nila ite-taken for granted yung anak na yun. Oo. Tag-iaalay nila, Oo. babalik nila ang pag-aalay sa alayan. At saka, okay, verse 3. Taon-taon, si Elkanah ay pumupunta mula sa kanyang bayan upang sumamba at maghain kay Yahweh na alayam sa Shiloh, kung saan sina Hofni at Phinehas, ang dalawang anak ni Eli, ay mga saserdote ng alahayam. Kanyang bayan, ano ba yan? Ano ba siya? Yung maaring Levita din to, no? Kaya nasa Oo. ano, Sa ano, Ephraim? ano yan, ano to? Sa Bethlehem, di ba? Oo, kasi Ephrata, ano sa eh, Ephrata, lupain yun na kasi ng Ephraim eh. Jerusalem, sa Jerusalem. Kay Judah yan. Oo. Oo. Kaya lang Ephrata eh. So, sa Sa ano Ephrata. yan? Kay Ephraim yan. Pero kasi, taon-taon si Elkanah pupunta mula sa kanyang bayan upang sumaba at maghain kay Yahweh na alive si Shiloh. Okay. Akala ko galing sa kanyang ano, okay. Kung saan sina Hofni at Phinehas, ang dalawang anak ni Eli, ay mga saserdote ng alahayam. Sa tuwing dumarating ang araw ng paghahandog, binibigyan ni Elkanah ng bahagi ng karne ang kanyang asawang si Penina at lahat ng kanyang mga anak na lalaki at babae. Ngunit kay Hana, ibinibigay niya ang dobleng bahagi sapagkat iniibig niya ito, bagamat isinara ni Yahawa na alahayam ang kanyang sinapupunan. So talagang ano may special yung ano no, Parang si yung Rachel din yan, di ba? oo.
Pero naisip ko noon kasi pag tinitingnan ko yung Geo, ano na, yung ano, ating, bakit ano, ang laki-laki na napunta sa Shem, kay Shem? Kasi panganay nga pala, doble ang bahagi na napupunta sa panganay. Kaysa sa, Oo. sa ano, lupain ni Ham at saka ni Japet. Kaya ang laki-laki talaga ng Shemite territory. Yun siguro ang kinainggit ni ano, no? Ni Japet eh. No, okay. At dahil dito, palagi siyang inaasar ng kanyang karibal upang ipamukha sa kanya ang kanyang kalagayan. Selos naman tong si ano, ah, yung isang si Penina. Taon-taon itong nangyayari tuwing umaakyat si Hana sa bahay ng alahayam. Laging kinukutya siya ng kanyang karibal hanggang siya ay maiyak at hindi na makakain. Sinasabi sa kanya ng kanyang asawang si Elkanah, Hana, bakit ka umiiyak? Bakit ayaw mong kumain? Bakit malungkot ka? Hindi ba't higit pa ako sa iyo kaysa sa 10 anak? Oh, talagang ano, no? Siguro itong si ano hindi yung nangungutya si ano Parang si Penina. Rachel din ito at saka si Oo. Leia, 'di ba? Nagkaroon Pero, sila ng pero competition. oo. Pero ito siguro ito si Penina, hindi niya pinapakita sa kay Elcana yung kanyang ano ah manghang na side, no? Oo. Lagi sweetness, no? Syempre, competition eh. Habang nagpapatuloy siya sa panalangin kay Yahweh na alahayam, pinagmamasdan ni Eli ang kanyang bibig. Si Hana ay nananalangin sa kanyang puso. Gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit walang naririnig na tinig. Inakala ni Eli na siya ay lasing. Kaya sinabi ni Eli, hanggang kailan ka ba magpapakalasing? Itigil mo na ang pag-inom ng alak. Sumagot si Hana, hindi po, aking Panginoon. Ako ay babaeng labis ang dalamhati. Wala po akong iniinom na alak o inuming nakalalasing. Inilalabas ko lamang ang laman ng aking kalooban kay Yahawa na alahayam. Huwag po ninyong ipagpalagay na ako ay isang masamang babae. Ako ay dumulog sa kanya dahil sa matinding lungkot at pagdadalamhati. Talagang big deal sa kanila ang walang anak ng babae, no? Oo. Kaya sinabi ni Eli, humayo ka sa kapayapaan at nawa ay ipagkaloob sa iyo ni Yahawa na alahayam ng Israel ang iyong hinihiling sa kanya. Sinabi niya, nawa ay kamti ng iyong lingkod ang iyong pagkalinga. At umalis siya, kumain at hindi na malungkot ang kanyang mukha. Kinaumagahan, o parang ano eh, parang cliname niya, no? Oo. Napagbibigay siya ng ano, kaya Oo. ano, hindi na siya Cliname niya malungkot. yung Oo. sinabi ng ano, ng Kanyang sacerdote. panalangin, no? Oo. Kinaumagahan, maagang bumangon sila at sumamba kay Yahawa na alahayam at bumalik sa kanilang tahanan sa Rama. Sumiping si Elkanah sa kanyang asawang si Hana at inalala siya ni Yahawa na alahayam. Sa takdang panahon, nagdalang tao si Hana at nanganak ng isang lalaki. Pinangalanan niya itong Samuel na ang kahulugan ay hiningi ko siya kay Yahawa na alahayam. Okay, so inilaan ni Hana si Samuel kay Yahawa. So, ano niya, parang kay Mm. Samson, ano? Oo. Nang umakyat si Elkanah at ang buong sambahayan niya upang maghandog ng taunang hain kay Yahawa na alayam at tuparin ang kanyang panata, hindi sumama si Hana. Small letter yung hindi. Sinabi niya sa kanyang asawa, kapag naawat na ang bata, dadalhin ko siya at ihaharap kay Yahawa na alhayam at siya ay mananatili roon habang siya ay nabubuhay. Siya yung naawat para nag-win sa Oo. pagsuso, no? Oo. So, mga ilang taon yun sis, pag ano, Hanggang 6 years old sila that time eh. ah hanggang 6 years old. Ako, may ipin na Oo. yun na. Sakit na nun. Di ba? 6 years old ang awat nila noon eh. Oo nga eh. Pero kaya, ang sakit Kaya na nga nun kasi tingnan may mo, ipin. nung iniwan siya ni Hana, marunong na yung bata. Alam niya na kung Oo. anong gagawin. Okay. So, mananatili roon habang siya ay nabubuhay. Mm. Kaya pala kahit Ephraimite siya, ay kala dahil inialay, parang si ano, si Samson, kahit Danite siya, kaya lang Mm. pag inialay mo, di ba? Okay.
Kaya verse 23, sinabi sa kanya ni Elkanah, gawin mo ang inaakala mong mabuti. Manatili ka muna at awatin mo siya. Ngunit ipagpatuloy mo ang pagtupad sa iyong panata kay Yahweh na alhayam. So pinaalalahanan siya ng kanyang asawa, no? So hindi siya kinontra Oo. ni Elkanah. Kaya't nanatili si Hana at inalagaan ng bata hanggang siya ay maawat. Pagkaraan, dinala niya ang bata sa bahay ng alahayam sa Shiloh. Isinama niya ang isang epa ng harina. Siguro ang spelling to Ah, H. Lagyan natin may ng H. age. Oo. HH. Para isang epa ng harina. So ito mga kalahating sako, no? Isang balat ng alak. Malaki rin pala to. At isang guyang 3 taon ang gulang para sa hain. At dinala nila ang bata kay Eli. Sinabi ni Hana, patawarin mo ako, aking Panginoon. Habang kayo po ay nabubuhay, ako po ang babaeng nakatayo noon dito sa tabi ninyo, na nananalangin kay Yahweh na alayam. Ipinanalangin ko ang batang ito at ipinagkaloob sa akin ni Yahweh na alahayam ang aking hiling. Kaya ngayon, inihahandog ko siya kay Yahweh na alahayam. Habang siya ay nabubuhay, siya ay para kay Yahweh. Okay. So, may katanungan Bakit? po? Oo, meron. Bakit balat ng, ano yun? Kasi lalagyan Yung nila ng version. balat ng alak. Kasi ang Balat ng nalagyan alak. doon ay skin Oo, di ba? ng Skin, camel. wine skin. Wine skin. Balat ng alak, Wineskin. wine skin. Paano yun? Oo nga, no? Oo. Nababasa natin yan dati pa, pero paano yung wineskin kaya? Ano kaya siya? Paano naging, Kasi yun ano ang kaya ang wineskin? Di ba napanood mo yung Kung hindi siya, yung pinorward ko, sis? Kung paano hindi kasi siya na para siyang nabubuhay ang mga tao nung biblical time. Pinakita doon nilagyan yung ko ng wine skin. wine skin. tingnan ko nga ulit yun kasi Oo. hindi ko napanood Balat ng ng maayos yun. balat siya ng mga tupa na pinatuyo na kapag Camello. Pwedeng bago, camello. oo. Basta balat siya ng mga hayop. Ngayon, pag bago yung Wineskin, lagayan. yung wine skin, pag nilagyan mo siya ng alak na yung bagong alak, Oo. nag-expand. Oo, nababanat lang siya. Ngayon, kapag luma na yung wineskin, pag nilagyan mo ng bagong alak, napupunit siya. Kasi Oo, matigas na. nag-expand. Oo, nag-expand yung Oo. balat. Brittle. Oo. Breakable na siya pagka, Oo. okay. Oo. Kaya yan ang ginamit ng Messiah noon na hindi po pwedeng Wineskin. ilagay Ano ang yun, bagong alak balat ng sa kamelyo? lumang O kaya wineskin. lupa. Tupa yan. Kasi hindi pwede sa barrel yan kasi baka sumabog. Samantala ang balat, ang animal nag-expand. So hindi madaling bitbitin. Kasi pag nagpa-ferment, 'di ba? Nagkakaroon Oo. ng nag-expand yan, nagkakaroon ng Panoorin mo lahat yung pinorward ko na na video. Kung paano namumuhay ang mga tao noon Oo. during the biblical time. kung ano yung mga diet nila. Oo. Pagkain. Diet nila, Oo kung nga paano sila namumuhay noon. Sige, i-share mo din sa video nito sa comment yung hindi, at saka sa comment section ng ng video na to. Oo Yung nga, no? Oo, pwede, oo. Oo. Para maintindihan nila kung ano ba itong balat ng alak. Kasi yun wala pa sila kasing mga noon, mga jar, mga bote, wala pa noon. Bali ang gamit Paano lang kaya? ang gamit nilang jar ay gawa sa lupa. Palayok. Clay. Clay. Oo. Paano kaya nila ginagawa yung balat? Oo. Siyempre, hindi na siya Doon, malamsa. makikita mo doon sa video kung paano nila Sige. ginagawa yung balat. Oo. So, magandang mailagay din dyan, sis? Oo. Para mas maintindihan natin kung ano ba ang uri ng Sinabi ng pamumuhay noon bago dumating ang Messiah. At saka yung Baka sinabi tayo- ng Messiah na
pag maluma ang you do not put Oo. new New wineskin and wine. old Oo. Yeah. new wine in Hindi Oo. mo old. pwedeng Oo. ilagay sa ang bagong alak sa lumang lalagyan. Oo, yun. Yes. Oo, kasi mag-expand siya. Puputok. Paano kaya nila ginagawa yung wine? Pure na lang kaya yun? Nakagaya ng grapes before na inaapak-apakan nila, di ba? Inaapak-apakan Nagpe-ferment nila. talaga siya. Piniperment nila Nagpe-ferment. yun sa mga banga. Isang lagayan bago isasalin. O, bago isasalin. Okay. Verse Okay. 26. Ba't walang Okay ba? marinig, sis? Nasagot ba sis? Okay na, verse 26. Sinabi ni Hana, patawarin mo ako, aking Panginoon. Hindi ko naririnig. Oh. Baka mahina yung mo, naka-Bluetooth ka ba, sis? Baka ma-lowbat na yung Bluetooth niya. Oo, chapter 2 na tayo, sis. Kabanata 2. Binalikan lang natin itong balat ng alak. Okay. Kabanata, Ba't walang 2. sound, mga kapatid? Hindi mo naririnig, sis? Hindi niya tayo naririnig. Pag ganyan, bumaba siya sa Zoom, then balik siya. Baka may tumawag sa kanya o what. Oo. Ganyan din ako eh. Or baka pindot niya yung yung speaker. Yung audio. Okay, kabanata 2, ang panalangin ni Hana. At si Hana ay nanalangin at nagsabi, ang aking puso ay nagagalak kay Yahweh, aking alahayam. Ang aking dangal ay tinataas. Medyo paki-mute kasi si Celine. Okay. Ang aking pananalita ay naipagtanggol laban sa aking kaaway, sapagkat ako ay nagagalak sa iyong pagliligtas. Okay. Walang sino man na banal gaya ni Yahweh, aking alahayam. Wala nang iba bukod sa iyo. Wala nang bato na gaya ng ating alahayam. Okay. Okay. Na-mute ko na. Huwag hayaang may magyabang o magsalita ng may kapalaluan, sapagkat si Yahweh ang alahayam na nakaalam, at sa kanya sinusukat ang mga gawa ng tao. Ang mga pana ng mga mandirigma ay nabali, ngunit ang mga nadapa ay pinalakas. Ang mga busog na ay naghanap ng pagkain, ngunit ang mga nagugutom ay hindi na nagutom. Siya na baog ay nagkaanak ng 7, ngunit siya na maraming anak ay nang lupaypay. So, may mga Ito yung yung awit ni Hana. Oo. Si Yahweh, aking alahayam, ay nagpapababa at bumubuhay. Kanyang ibinababa sa libingan at kanyang ibinabangon. Si Yahweh, aking alahayam, ay nagpapadukha at nagpapayaman, nagpapababa at nagtataas. Tinatayo niya ang dukha mula sa alabok at itinatanyag ang nangangailangan mula sa bunton ng abo. Iniluluklok niya sila kasama ng mga prinsipe at pinagkakalooban ng dangal, sapagkat ang mga Nawala ka, sis? Sis Pearl, paki-take over. nasaan ako mga kapatid? Nawala ka. Saang verse? 7. Okay. Si Yahweh, aking alahayam, ay nagpapadukha at nagpapayaman, nagpapababa at nagtataas. Itinatayo niya ang dukha mula sa alabok at itinatanyag ang nangangailangan mula sa bunton ng abo. Iniluluklok niya sila kasama ng mga prinsipe at pinagkakalooban ng dangal, sapagkat ang mga saligan ng lupa ay sa alahayam. Sa ibabaw nito, itinayo niya ang sanlibutan.
Kanyang So, tanong iniingatan ang, sis, ha? meron akong ano dito sa verse 7. Sige Ang po. alahayam ang Hello mga kapatid, nagpapadukha. ba't tumigil? Nalaglag si Tumigil ba? Opo, Tuloy na tayo sis. tuloy na si, Hello? opo, Aray naririnig ko, ka hindi tayo. namin. Di mo ba kami naririnig? Ano yun, sis? Ano yung tanong mo, sis Pearl? So hindi kasalanan ng tao na siya ay isang dukha, 'di ba naririnig natin? Naririnig natin yung kasabihan na kung ikaw ay nabubuhay na pinanganak kang no, na poor, hindi mo 'di ba? Okay Is, lang 'yun, pero kung mamatay pagiging, ka daw na dukha, kasalanan mo na, gano'n, 'di ba? So, hindi kasalanan ng ah, tao kung siya ay dukha kasi ang alahaya mismo ang nagpapadukha. ano ba, ano ba sis ang, ano mo, Hello? definition mo ng dukha? Kasi hindi lang Dukha naman nasa sa pera yun eh. Meron dukha sa dukha sa pag-ibig, may dukha sa ano. Kasi minsan kahit ang mga bansa, 'di ba, nagiging mahina pag pag taken advantage ng ibang bansa, 'di ba? Nagiging poor ang mga mamamayan tulad ng nangyayari sa sa fear na lang, 'di ba? Masagana tayo kaya lang dahil nung maano tayo ng mga Kastilang 'di ba, mga mananakop. So hindi hindi Bakit kaya mga sis? Ano na naman kaya nangyari? kaya hindi mo masasabi na kung talagang yung lipunan na ginagalaw mo na-corrupt ng mga dayuhan na gustong mga mananakop, kahit pa ikaw ay nagsisikap, tulad na lang ng ang taas ng bilihin ngayon, inflation, kahit pa doble ang trabaho mo, kung yung hindi sapat ang kung yung inflation naman ay kinakain yung value ng iyong pinaghirapan, hindi ka rin yayaman. So nasa society natin Okay 'yon. nga, okay nga Ngayon, mga kapatid. ngayon yung pagiging sinasabing kasalanan na siguro kung hindi ka talaga nagsikap, wala kang kakainin. Pero marami kasing 'di ba sinabi naman ng Bisaya, blessed are the poor in spirit. Kasi minsan kasi pag yumaman, nagiging mayabang naman, nagiging palalo, 'di ba? So hindi ibig sabihin na kasi pwede ka naman marami kang pera pero poor in spirit ka, hindi ka mayabang, oo, mapagbaba ka, ina-acknowledge mo na lahat yun ay kalooban ng alahayan. So, na depende yung kung anong definition mo. Kasalanan ba na pinanganak kang mahirap tapos may mamamatay ka, wala ka pa rin bahay, wala ka pa rin, hindi wala naman sinabing gano'n ang alaya. Baka oo, yan, baka doon doktrina lang yan ng doon lang West. ako nagbase sa sinabi ng mga tao. Gano'n na Oo. muto. O, di mo Mm-mm. kasalanan na pinanganak kang mahirap, pero kapag mamatay kang mahirap, kasalanan mo na yun dahil hindi ka kumilos. Pero sabi mo nga, di ba, hindi naman dahilan sa pera lang. Kaya ang isang tao ay dukha. Kasi Oo. kahit sabihin na maaari sa pera, pinansyal na bagay, dukha ang isang tao, pero mayaman yan. Kung parte naman sa spiritual ang Sa pag-uusapan, pamilya, oo. Sa 'di ba? kaibigan, mayaman sa Oh, pagbibigay, di ba? kasi hindi Yan. nasusukat sa pera. Oo. Tulad na lang ang Iran ngayon, di ba? Progresibong bansa yan. Kailang gera na yan. So, tingin mo ba Oo. magiging marangya ang buhay pa nila ngayon? Siguro it will take time. Marami namatay dyan na na dukha pa rin o meron din namatay na nasa taas ng tugatog ng kanilang kapangyarihan, di ba? Yun. Kaya yun lang nabanggit ko. Kasi sabi Mm-mm. nga, aking alahayam ay nagpapadukha. O, si Yahweh, aking alahayam ay nagpapadukha. So ano pa ba ang Oh, masasabi natin diyan? Bakit nga sinabing nagpapadukha? So parang kay Job, no? yung mga mahihirap, hindi talaga yan lahat kasalanan nila. Dahil merong mga mahihirap financially, sa sitwasyon na lang nila nasa mababa talaga, kahit anong sikap nila, di ba?
Kasi kung yan sila pati ay yumaman, sino na ang magse-serve sa mga mayayaman? 'Di ba Oo. mayroong gano'n? At saka sinabi Sino mismo ng wala Messiah, namang di ba? walang mga mayayaman na aapak sa putik para magtanim ng palay. Oo, tama. Yun na naman pag mataas, ano? At saka Oo. sinabi ng alahayam naman, di ba, dun sa mga ano, sa ano, na kay ano ba yon, sa kwento na kay Judas Iscariot, para na lang sana sa may hirap, yung ano, Mm. yung oil, ewan ko kung si Judas talaga yan, ha, yung oil na binuhos ni Mary sa ano, sayang daw. Oo. Sabi niya, Oo. hindi mawawala ang dukha sa inyong paligid. Hindi may hirap, di ba? Hindi talaga niya tatanggalin. Kasi kung minsan kasi na Oo. pag ano din niya, pinitest din niya yung mga ikaw ba ay pinagpala, tutulong ka ba? Parang ano din ang alahayam yun eh. Kasi Paano sa nangyari? oh, Oo. minsan kasi yung mga mayayaman, niloob niya ng alahayam dahil purposely minsan para gamitin sila na sila yung tutulong sa mga dukha, 'di ba? Sa Oo. mga mahihirap. Ang kaso, sinarili lang din nila, 'di ba? Oo. Nag, Ganun dapat yung magiging role nila. oo. Hindi, Sila Mga, ba? sinarili nila at iyon ang dahilan kaya lalo pa silang nagmataas at nagmayabang. Ayun. mm, Hmm. Oh. Kaya 'di ba sabi niya diyan ang Yahawa, na aking alahayam ay nagpapadukha at nagpapayaman. Oh, Oo. dahil mayabang sila, hindi nila ginamit yung kayamanan nila para sa tumulong sa kapwa. Kaya yun ang parang kasabihan na ano, pwede Parang ka ano, niyang ibaba. kumbaga Pwede hina-humble ka, down lang naman sila ng alahayam dyan. pwede ka naman niyang Oo, pero gawing oo. dukha din. Pero 'di ba may sinabi din siya na kung saan sino yung mga dukha, malapit ang kanyang puso sa kanila, Hmm. sa mga Kaya mahihirap. nga, nagpapadukha at Kasi alam mo, nagpapayaman. ang katangian kasi ng ano, ng isang dukha, yung ano, buo yung kanyang pagtitiwala sa alahayam. Kasi wala na Oo, siyang ibang makakapitan eh. Wala siyang ibang ano to, sasandalan. oo mo, masasandalan, kundi ang alahayam. Oo, Oo. oo, Lalo kaya pa kung kilala balang niya ito. araw din, Hmm, yung Oo, dukha ay magiging mayaman din. oo. oo, Kasi pwedeng gawin niya ding mayaman. Kaya nga, di Oo, ba yung pwede rin bundok? ano, pwede niya ring gawing mayaman yung dukha. Depende yan sa mm. Oo. kung paano Di ba susunod. karamihan na mayayaman ay galing sa dukha. Oo. Oo, at Yung alam hindi, nila ang yung piling mga hindi lumingon. kumiwalay sa kanya. Kahit na Oo, dukha ka, kung sa kanya ka lang kakapit, talagang sabihin niya balang araw ay babaliktad din ang buhay mo. Parang ganon. Hmm. Kaya wag mong apihin ang mga dukha kasi hindi mo alam ang buhay, magbaliktad yan. Ikaw na nga, balang araw, ikaw na ang dukha, yung dukha, siya na yung tinitingala mo. parang yung awit Oo. ni ano, ni Hana. Parang ganun yun eh. Umiikot ang mundo, di ba? oo, Nagpapayaman, Oo. nagpapabagsak, Kaya nga, tataas. 'di ba? Pero tama din Nakakatuwa. naman yung sinasabi ni Sis Pearl na talagang niloob ng alahayam na magkaroon ng mga dukha nakasama ng mga mayayaman. Naalala ko din yung sinabi ng ano ng mensahero. Sabi niya, kailan ba naging pantay-pantay ang buhay ng mga tao? Oo nga 'no, 'Di sa ba? daliri na lang sabi niya. Sa daliri na lang. Kailan ba naging pantay-pantay ang mga daliri natin? So, Oo mayroon nga, talagang ano, mayroong nakakaangat, mayroong nasa ibaba, may nasa taas. At ang lahat ng ano, lahat ng nilikha ng alahayam ay mayroong kabaligtaran. 'Di ba? Bakit may patag kasi may bundok? Bakit may ano, may mayaman kasi may mahirap? Bakit may matangkad kasi mayroong pandak? Bakit may maganda kasi mayroong pangit? 'Di oo ba? 'no, may comparison, May comparison difference. palagi. Oo, gaya ng mag-asawa, ano yung wala sa isa nasa sa kanyang asawa. Oo. Oo, Kaya hindi niya nilikha na pantay-pantay ang mga tao. Meron talagang pagkakaiba.
May Complement Pero, kabalikan. other oo. complement the one complements the other. Oo. Oo. Pero ang maganda lang sa lahat ng yan, hindi man nga pantay-pantay kung silang lahat ay Tingnan nyo mayroong nga yan. iisang bagay na parehas. Tingnan nyo nga yan. Silang lahat ay Oo. nasa At kung alahayam. sila naman ay nagkakaisa, Wala magkakaroon ang sila ng mga ano na dito. pagkakapantay-pantay. Oo. Tingnan nyo nga dyan, yung may Shopee yata ni Mishang. Aray. Akala ko kasama pa sa discussion natin yun. Akala ko din. Ah, Oo. Ano, oo. sumisingit. Pagkakapantay-pantay sabi mo. Oo. Anyway. Okay. Okay, Proceed ako. sige, tuloy natin. Sige, Verse salamat 9. mga Verse kapatid. 9. Ano lang, basta batiin lang yung mga ano ha, kita naman. Verse 9. Kanyang iniingatan ang mga paa ng kanyang matuwid na mga lingkod. Ngunit ang masasama ay Yada. patahimikin Yan sa na. kadiliman. Okay, patatahimikin. Sapagkat hindi siya hindi sa pamamagitan ng lakas nagtatagumpay ang tao. Yaong mga sumasalungat kay Yahweh, aking alahayam ay dudurugin. Si Yahweh ang alahayam ay uungol mula sa Sayon at kukulog sa Jerusalem habang kanyang hinahatulan ang sanlibutan hanggang sa dulo nito. Kanyang ipagkakaloob ang kalakasan sa kanyang hari at itataas ang sungay o yung kaharian ng kanyang pinahiran. So yung sungay, di ba, nag-signify ng kaharian o hari, Oo. ano? Pagkatapos Authority. nito, si Elkanah ay umuwi sa Rama, ngunit ang batang si Samuel ay naglingkod kay Yahweh, ang alahayam, sa ilalim ni Eli na saserdote. So kumakanta si Hannah bago niya Oo. bago niya ialay si Oo. Samuel, paglilinaw. Ang panalangin ni Hannah ay may propetikong kahulugan sapagkat isinulat din ito sa Salmo chapter 2 verse 8. Humingi ka sa akin at ibibigay ko sa iyo ang mga bansa bilang mana at ang mga hangganan ng lupa bilang iyong pag-aari. Okay, ito ang salita ni Yahweh, ang Ama sa kanyang bugtong na anak. Sa Joel 3, si Joel chapter 3, binanggit rin ang paghatol sa mga bansa at ang Jerusalem at ang mga Israelita ay mana ng anak ng Alhayam. Okay, mabasa nga uli yung Joel na to. Baka nagaganap na. Ang mga masasamang anak ni Eli. So si Eli yung saserdote, ay may mga anak na saserdote din, pero masasama. Okay, tingnan natin kung bakit. Verse 12, ang mga anak ni Eli ay masasamang tao. Wala silang paggalang sa alahayam. Ayun. Noon, naging kaugalian ng mga saserdote na kapag ang sinumang tao ay naghahandog, ang lingkod ng saserdote ay may hawak na tinidor na may mahabang dulo. At habang ang karne ay nilalaga, itutusok niya ito sa kaldero o palayok. At anumang makuha ng tinidor ay kukunin ng saserdote para sa kanyang sarili. Basta may tutusok ka lang, yung matusok mo sa iyo yun, di ba? Yung ganito ang ginagawa nila sa lahat ng mga Israelita na dumadayo sa Shiloh. Okay. So yung mga yung mga handog ng mga Israelita, ilalagay nila yun sa sa Kinukuha nila yung lalagyan. Oo. mga magagandang bahagi. Basta nilalaga o habang nilalaga. So malaki lalagyan niya sigurado. Kahit bago pa man sunugin ang taba, dumarating ang lingkod ng saserdote at sinasabi sa paghandog, ibigay mo ang karne para sa saserdote upang iihaw niya. Hindi siya tatanggap ng nilagang karne kundi hilaw. Okay. Sa halip na nilaga muna, pinipili na nila, no? Oo. Kapag sinabi ng tao, hayaan mo nang sunugin ang taba, saka ka kumuha ng anumang gusto mo. Sasagutin siya ng lingkod. Hindi, ibigay mo na ngayon. Kung hindi, ay kukunin ko ito ng sapilitan. Kasi di ba ang taba ay para yun sa alahayam, susunugin. Tapos tapos yung kayong mga kinukuha yung mga taba para sa handog susunugin. Itong mga lingkod na to, mga anak ni Eli, hindi nila hinahayaang sunugin para sa inaagawan nila ang alahayam sa taba. Oo. 'Di ba?
At kukunin nila ng sapilitan. Napakalaki na kasalanan ito sa paningin ng alhayam, sapagkat tinahamak nila ang handog kay Yahawa. Mahilig sa taba itong mga take note ha, mahilig Mm. sa taba ang mga ito, kaya nagka-high blood. Okay, verse 18. Subalit si Samuel ay naglilingkod kay Yahawa, ang alhayam, na isang batang nakasuot ng linong ipod. Taon-taon ginagawan siya ng kanyang ina ng isang maliit na balabal at dinadala sa kanya tuwing umaakit siya kasama ang kanyang asawa upang maghandog ng taunang ahain. Paglilinaw, pansinin na si Samuel ay naglilingkod kay Yahawa sa toldang tipanan, kasama ang mga saserdote, kaya siya ay kumikilos na bilang isang saserdote sa murang edad. So para siyang saserdote kahit hindi siya Levita. Mm. Parang hinighlight to ng mensahero, no? Oo. Para siyang kasi nag-aano siya sa toldang tipanan. So wala pa talagang temple nito. Mm. Okay. Binasbasan ni Eli sina Elkana at ang kanyang asawa at sinabi, pagkalooban ka ni Yahawa ang alahayam ng mga anak mula sa babaeng ito, kapalit ang batang ibinalik niya sa alahayam. Ayun. Pagkatapos nito, sila ay umuwi. At si Yahawa ang alahayam ay naging mabuti kay Hana. Nagkaanak siya ng 3 lalaki at 2 babae. Nakagkaroon pa ng 5. Samantala, ang batang si Samuel ay lumalaki sa presensya ni Yahawa. Si Eli na noon ay matanda na, ay nakarinig ng lahat ng ginagawang kasamaan ng kanyang mga anak sa buong Israel. At kung paano sila nakikisiping sa mga babaeng naglilingkod sa pintuan ng toldang tipanan. Ayun, yung mga babae naglilingkod Oo. hanggang pintuan lang ng toldang tipanan, di ba? Oo. Kasi hindi naman pwede ang mga babae sa loob. So noon pa lang meron ng corruption sa no? Oo. Paglilinaw. Sa Judges, sa chapter 11, verses 30 to 40, mababasa ang tungkol kay Jephthah na nangako kay Yahawa na ihahandog ang sino mang sasalubong sa kanya pagbalik. Maraming simbahan ang nag-akala na isinakripisyo niya ang kanyang anak bilang handog na susunugin. Ngunit hindi ito maaaring mangyari sapagkat kinamumuhian ni Yahawa ang paghahandog ng tao. Ito ay babasa sa Jeremiah 28 verse 5 at 40 verse 35. Sa halip, itinalaga ni Jephthah ang kanyang anak upang maglingkod sa alahiyam sa toldang tipanan tulad ng binanggit dito. So, yung okay. Ako lang. Kaya, verse 23, kaya sinabi niya sa kanila, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Naririnig ko mula sa lahat ng tao kaya hawa ang masasamang gawa ninyo. Naririnig ko mula sa lahat ng tao at kaya hawa. Siguro at kaya hawa. Mm. Um, ah, o baka ni Yahawa. Naririnig ko mula sa lahat ng tao ni Yahawa. Ano ba yung nasa English? Wait check ko lang para 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 eksakto ang ano verse yan? 2 Verse verse 23. 2:23. ang nakalagay sa English ay, so he said to them, why do you do such things? I hear from all the people of Yahweh, from all the people of Yahweh about these wicked deeds you do. Ni Yahweh pala. Mga Ni tao Yahweh. ni Yahawa. Oo. Okay. Ang masasamang gawa ninyo. Okay. Hindi mabuti ang mga balitang kumakalat sa bayan ni Israel. Kung ang isang tao ay nagkasala laban sa kanyang kapwa, maaaring mamagitan si Yahawa ang alayam. Ngunit kung ang isang tao ay nagkasala laban kay Yahawa, sino ang mamamagitan para sa kanya? Oo.
Oo. Ngunit kung ang isang tao ay nagkasala, laban. Paglaban sa kanyang kapwa, maaaring mamagitan ang alahayam. Pero pag ikaw ay laban ka na kay Yahawa, sino pa ang mamagitan para sa iyo? Yun. Kung meron kang kasalanan sa kapwa mo, maaaring na, di ba? Mm. Pagtatanggol na yung Yahawa, mamagitan siya. Pero pag sa kanya na, sino kaya mamamagitan? Ngunit hindi pinakinggan ng kanyang mga anak ang paalala ng kanilang ama, sapagkat itinalaga na ng alahayam na sila ay papatayin. So, pinatigas na rin. Ano pa yung mangyayari kung makikinig sila, di ba? Oo. Naitalaga na ng alahayam ang pagpatay sa mga masasamang. Pinatulan na sila ng alahayam. Kasi nasa posisyon sila eh. At Oo. saka bata pa sila, tinuro na sa kanila ang tama, no? Hmm. Samantala, ang batang si Samuel ay patuloy na lumalaki at nagtatamo ng pabor mula kay Yahawa, ang alahayam at sa mga tao. So, lumakad si Samuel ng ayon sa sa kagustuhan ng alahayam. Propesiya laban sa sambahayan ni Eli. Isang makalangit na nilalang ng alahayam ang lumapit kay Eli at sinabi, so itong mga makalangit na nilalang ito, nagaan na silang tao, Kasi hindi naman sila Hmm. maririnig kung hindi sila nagaan yung tao eh, Oo. no? At sinabi, ganito ang sabi ni Yahawa, ang alahayam ng Israel. Hindi ba't pinahayag ko ang aking sarili sa sambahayan ng iyong ninuno habang sila ay nasa Egypt sa ilalim ni Faraon? Pinili ko ang iyong ninuno mula sa lahat ng lipi ng Israel upang maging aking saserdote o yung mga Levita, no? Upang maghandog sa aking dambana, magsunog ng insenso at magsuot ng ephod sa aking harapan. Ibinigay ko rin sa kanyang sambahayan ang lahat ng handog na pagkain ng mga Israelita. Bakit ninyo hinahamak ang aking hain at alay na aking iniutos para sa aking tahanan? Bakit mo pinalalampas ang iyong mga anak kaysa sa akin at pinapataba ang inyong sarili mula sa pinakamainam na bahagi ng bawat handog ng aking bayan? Ayaw talaga ng alahayam ng patabain mo sarili mo, no? Oo. Dahil sa Pagkain ng mga pag-agaw. taba. Oo. Sa kapag at inagawan pa nila ang alahayam, no? Oo. Kaya't ganito ang sabi ni Yahawa, ang alahayam. Noon, sinabi ko na ang iyong sambahayan ay maglilingkod sa akin magpakailanman. Ngunit ngayon, malayo ito sa akin. Ang mga nagpaparangal sa akin ay pararangalan ko, ngunit ang mga humahamak sa akin ay hahamakin. Darating ang panahon na puputulin ko ang iyong lakas at ang lakas ng iyong sambahayan upang wala ni isa sa inyo ang umabot sa katandaan. Ayun. Mahilig kasi sa mga taba, no? Hmm. Makikita mo ang kapighatian sa aking tahanan. Kaya Akin ba to? nakikita natin yung Verse 32. so nakikita din natin ano yung result. Hindi niya pinatatagal yung mga pinahahaba mga buhay ng mga mahihilig Oo. sa taba. Oo. Kasi inaabuso nila yung katawan. Oo. All the good. Parang iba yung tingnan ko wait Kino-compare ko yung numbering eh. wait Ay, sa kabataan ang lahat yun. May mali dito sa Tagalog. Makikita mo ang kapigatian sa bagaman gagawan ko ng kabutihan ng Israel, wala ni isa sa iyong angkan na tatanda. Mali kasi yung number nga. Hmm. And you will see distress in my dwelling. Sa English kasi, the time is coming when I will cut short your strength and the strength of your priestly house, so that no one in it will reach old age, and you will see distress in my dwelling.
In my ba o in your? In my, In my, kasi siya ang nagsasalita eh. you will see distress in my dwelling. Kasi Oo. dwelling ng yung baka yung toldang tipanan, no? Hmm. Oo, mag-iiyak. Oo. Siya Oo, ang mag-iiyakan nagsasalita eh. dito. Oo. Hmm. So, yung verse, yung 32, ilipat natin kasi sa English, ikat natin, lagay natin sa bagaman, yung 32. Based sa, Bagaman sa gagawan English. ko ng Oo. kabutihan ng Israel, wala At, ni isa sa iyong angkan ang tatanda. oo. Makikita mo, ito At, yung, at makikita. Kasi inaano ko yung, okay, yung ang pagkakaano. At tatanda makikita mo ang at kapigatian. makikita. At makikita mo ang kapigatian sa aking tahanan. Siguro yung Hmm. aking tahanan, yung tent of meeting, ano? Oo. Okay, verse 32. Bagaman gagawan ko ng kabutihan ng Israel, wala ni isa sa iyong angkan ang tatanda. Okay. Verse 33. So, walang tatanda, kumbaga naging mamanahin nila ang, ang, ang high blood. Short, Kaya pala, short very life. common sa mga sa Hmm. mga dito sa sa Ophir, ang high blood. Pero sa ibang lahi ng alta pressure, sa ibang lahi ng dito sa Shemite, hindi ganoon kataas ang prevalence. So ibig sabihin diyan, namamana talaga? Sabi Namamana nga wala. ba talaga? Kasi Kasi kanilang ang iba, pinagkakain no? kasi Bagaman yung gagawan ko iba ng nga, kabutihan ng Israel, wala ni isa sa iyong angkan ang tatanda. Yung angkan lang ng Levita, o angkan ni lang, ni Eli. Angkan ni Eli. Oo, kasi personal itong kausap niya si Eddie. Mm. Saka kahit yung mga angka na na napapansin ko lang pag yung may lahi ng heart attack, hindi sila umabot ng 40 eh. But anyway, verse 34 tayo. At ang mangyayari sa iyong dalawang anak na sina Hophni at Phinehas ay magiging tanda sa iyo. Phinehas, mhm. naging ginamit, paulit-ulit yung Phinehas, yan. Sila ay mamamatay sa iisang In-skip mo ba araw. yung 33? Ay, oo nga pala, 33. Ang sino mang hindi ko papatayin mula sa iyong lahi ay iiwan ko lamang upang pahirapan ang iyong mga mata at palungkutin ang iyong puso at mamamatay sa kabataan ang lahat ng iyong mga inapo. Oh, Grabe no? so yung mga Oo. kasi nasa sila supposed to be, di ba? Nag-aano sila sa altar eh. Oo. Ganon kahigpit pag ikaw ay no? Paglingkod ka talaga. Pag, Paglingkod ka ng Oh, oo. pag hindi talaga sumusunod, oh. Hindi, Oo. at saka parang inidolo nila yung kanilang sarili, hindi yung alahayam. Oh. Kaya pinibigay nila yung masasarap. Dapat kaya sa alahayam, ikinukuha nila. Idolatry din yan. Oo. Napaka-self-centered, no? Yung mga spoiled. So kaya Spoiled. hanggang descendant niya, no? At saka yung mga hindi mamamatay ay kaya lang bibigay sa kanya na pasakit. Mm. Oo. Sabihin mga pasaway, no? Grabe no, hindi Ah, naman nagkulang sana si si Ellie, Ellie. nagkulang siya sa paalala sa mga anak. Dapat si Ellie mismo ang nagdisiplina. Hinayaan Pero niya eh. nakinig ba sila? Hindi. Bagay Pinagsasabihan, kasi. pinagsasabihan, kaso talagang matigas ang ulo ng mga anak niya. Oo, 'di ba? Mm-mm. Wala siyang magawa talaga dun. Hmm. Siguro na Lumaki sulat din ulit. ito para maging sample Oo. Pwede sa rin. mga bagong Israelita. Yun ang medyo yung pinagsikapan ng magulang. Tapos pagdating sa anak, parang binabaliwala nila yung mga turo ng Oo, magulang, yung nga malungkot lang. pinaghirapan. Mm. Verse 34. At ang mangyayari sa iyong dalawang anak na sina Hophni at Phinehas ay magiging tanda sa iyo. Sila ay mamamatay sa iisang araw. Magtatatag ako para sa aking sarili ng isang tapat at matuwid na saserdote na gagawa ayon sa nasa aking puso at kaisipan. Ayun. Kaya Itatatag ko ng ibig ah, sabihin, si Yahweh talaga ang pipili ng kanyang mga saserdote. oo, kahit hindi sa Oo. linya ng Levita, Oo. no?
Oo. Pwede siya magtaas. Mm. Itatatag ko ng matibay ang kanyang sambahayan at sila ay maglilingkod palagi sa harap ng aking pinahiran. O ito hindi pa pinapaano pero nandiyan na ang pagpapala niya, no? Mm. Itatatag ko ng matibay ang kanyang sambahayan at sila ay maglilingkod palagi sa harap ng aking pinahiran. Baka ito yung magiging a nation of priest. Mm. Alalahanin mo Ephraimite si Samuel. So nandiyan na yung pagpapala. Mm. Verse 36. Pagkatapos, ang bawat natitira sa iyong sambahayan ay lalapit at yuyuko sa kanya para sa isang pirasong pilak at isang piraso ng tinapay at magsusumamo. Aray. Ayun, isabi maghihirap, isama mo ako sa alinmang gawain ng pagkasaserdote upang magkaroon ako ng pagkain. Yung itataas niyang saserdote, mamalimos dun sa itataas ng alahayam. Mm. Kaya ang kapalit ng pagiging mapagmataas. Kaya pa ba, sis? Sige, yung isang chapter, okay, medyo maiksi lang naman to. Okay. Kabanata Okay, 3. 405 Oo. na. Oo, Okay. okay lang, sis. Wala timeless tayo, sis. Huwag Oo. yung time Okay, lang okay, ng sige, yung sige, time go. lang ng ating video, ang Okay, ating okay. nililimitahan. Oo. Tinawag ni Yahweh si Samuel. Okay. Ang batang si Samuel ay naglilingkod kay Yahweh na alahayam sa ilalim ng pangangalaga ni Eli. Noong mga panahong iyon, bihira ang salita ni Yahweh na alahayam. Kakaunti ang mga pangitain. Isang gabi, so hindi nagpaparamdam ang alahayam sa kanila ng direka, no? Isang gabi, si Eli na mahina na ang mga mata at halos hindi na makakita, ay nakahiga sa kanyang dating kinahigaan. Hindi pa nawawala ang ilawan ng alahayam at si Samuel ay nakahiga sa bahay ng alahayam kung saan naroroon ang kaba ng tipan. Siguro ito si Samuel, doon na siya nahihiga sa sa huli. Malapit sa kaban ng tipan. Oo. Sa bahay ng hindi naman baka hindi sa dakong kabanal-banalan, baka sa banal na dako lang, Oo. Hindi pa nawawala ang ilawan ng alahayam. Ibig sabihin yung kayang menora, hindi pa Oo, yung namamatay. minora. At tinawag ni Yahweh na alahayam si Samuel. Sumagot si Samuel, narito po ako. Akala niya si Eli ang tumatawag sa kanya. Kaya tumakbo siya kay Eli at sinabi, narito po ako, tinawag ninyo ako. Ngunit sinabi ni Eli, hindi kita tinawag, bumalik ka at mahiga. Kaya si Samuel ay bumalik at nahiga. Muling tumawag si Yahweh na alahayam, Samuel. Muli, akala ni Samuel si Eli ang tumatawag, kaya't bumangon siya at pumunta kay Eli at sinabi, narito po ako, tinawag ninyo ako. Sumagot si Eli, anak, hindi kita tinawag, bumalik ka at mahiga. Noon, si Samuel ay bata pa at hindi pa niya kilala si Yahweh na alahayam. Ang salita ng alahayam ay hindi pa naihahayag sa kanya. Nag-aano lang siya, naglilingkod lang, pero hindi pa niya naririnig. Hindi pa Oo. niya nakikilala ng lubusan, no? Oo. Sa ikatlong pagkakataon, tinawag siya ni Yahweh na alahayam, Samuel. Kaya't bumangon si Samuel, pumunta kay Eli at sinabi, narito po ako, tinawag ninyo ako. Doon na unawaan ni Eli na maaaring ang alahayam ang tumatawag sa bata. Siyempre, nandun lang yung ang kabanantipan no? Mm. Kaya sinabi ni Eli kay Samuel, humiga ka ulit at kung ikaw ay muling tawagin, sabihin mo, magsalita po kayo, Yahweh, na aking alahayam, sapagkat nagkikinig ang inyong lingkod. Sigurado si Eli na yung alahayam, yung kasi hindi na makakapasok sa toldang tipanan ang ibang masamang espiritu, di ba? Mm. Dahil Kaya si Samuel ay humiga sa kanyang kinahigaan. Dumating si Yahweh na alahayam at tumayo doon at tumawag kagaya ng dati, Samuel, Samuel. Sumagot si Samuel, magsalita po kayo sapagkat nakikinig ang inyong lingkod. At sinabi ni Yahweh na alahayam kay Samuel, tingnan mo, may gagawin ako sa mga Israelita na ikagigimbal ng sino mang makaririnig nito.
Sa araw na iyon, isa sa katuparan ko laban kay Eli ang lahat ng aking sinabi tungkol sa kanyang angkan mula simula hanggang wakas. Sapagkat aking sinabi sa kanya na aking hahatulan ang kanyang sambahayan, magpakailanman, dahil sa kasalanang alam niya. Nilapastangan ng kanyang mga anak si Yahawa na ama at hindi niya sila pinigil. O hindi pinigil. Spoiled nga yung mga anak niya. Kaya't aking isinumpa ang sambahayan ni Eli. Ang kasalanan ng sambahayan ni Eli ay hindi kailanman mapapawi ng anumang hain o handog. Nahiga si Samuel hanggang umaga at binuksan ang mga pinto ng bahay ng alahayam. Natatakot siya na sabihin kay Eli ang tungkol sa pangitain. Ngunit tinawag siya ni Eli, "Samuel, anak ko." Sumagot si Samuel, "Narito po ako." Tinanong ni Eli, "Ano ang sinabi niya sa iyo? Huwag mo itong ililihim sa akin. Parusahan ka nawa ni Yahawa na alahayam kung itatago mo sa akin anumang sinabi niya sa iyo." Grabe, no? Oo. Parusahan ka na. Oo. Wait, wait lang. Mabuti Kaya kasi that time. Oo. Kaya Oo. sinabi ni Samuel, Sige, Sige, go sis. ahead. Sige, sis. Ano? Hindi, yung bang, di ba sa time natin ngayon, buti noon, na-realize ni Eli na ang alahayam talaga tumatawag kay Samuel. Unlike kasi sa time natin ngayon, pag nakarinig ka lang ng ganyan, iba nang isip ng kasi nanggagamit nga ang kaaway ng boses. Oo. Pero kasi, ito kasi, andyan ang toldang tipanan, at saka may insenso, kaya maganda nag-iinsenso sa bahay, no? Kasi ayaw ng Oo. ng mga masamang amoy ng insenso. Ayaw, hate nila yon. Kaya maganda talaga may nag-iinsenso sa bahay. Ano ba yung incense, Yan. mga kapatid? Ano ang kaibahan ng kamangyan at saka insenso? Oo, incense Hindi talaga. natin ginagamit yung kamangyan kasi Yes. sinabi ng mensahero, yan ay ginagamit ng mga mangkukulam. Mm-mm. Ritual nila. Sa ritual. Oo, Kaya sa talaga, ritual. dapat So yung incense Sa talaga. ritual nila. yung parang crystal na orange. Oo, yun Oo, ang ginagamit yun ang natin. insenso. Yung At incense. saka mabango siya. Anong ihahalo Mabango. doon? Dahon ng laurel at saka Asin. 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 At pwede kung ano yung mga mababango na dahon. Mga herbs. Oo, mga herbs na mabango. Eh di yung galing noon dun sa kasili na binigay ni brother, di kamangyan yun. Oo, dark. Basta itim. Basta Oo, mga itim-itim. At saka nangingitim din patikisan. Oo, Oo. itim ang Hindi ko na kasi, kanina. ang usok Itim ang ng usok nun. kamangyan. Oo. Di ba ginamit ko dati pag itim? Tapos yung amoy, hindi maganda. Oo, hindi maganda ang amoy. Ang insenso kasi mabango. Puti din ang Oo. apoy, ang usok. So, proceed tayo, verse 18. Kaya't sinabi ni Samuel ang lahat sa kanya, at walang itinagong anuman. Sinabi ni Eli, siya ay si Yahawa na alahayam. Gawin niya ang inaakala niyang tama. Lumaki si Samuel na kasama ang alahayam, at walang isamang salita ni Samuel ang nawalan ng kabuluhan. Kaya tinanggap na rin ni Eli ang siya ay si Yahawa na gawin niya ang inaakala niyang tama. So lahat ng sinabi ni Samuel ay walang umano sa lupa. So na sabi nga nauulit lang ang lahat isang Ephraimite At ang buong Israel mula Dan hanggang Beersheba ay kinilala na si Samuel ay isang propeta ng alahayam. Patuloy na nagpakita si Yahawa na alahayam si Shiloh at doon niya ipinahayag ang kanyang sarili sa mga tao sa pamamagitan ng salita ni Samuel. So sa pamamagitan ng salita ni Samuel, nagsalita ang alahayam. So, ibig sabihin dito si Samuel, ang unang propeta. Matapos ang mga
mga hukom. Pagkatapos ni Moses, no? Pagkatapos ni Moses at saka ni Joshua. Oo. Oo, Kasi oo. kasi yung mga hukom walang propeta doon sa mga nabasa Oo. natin sa mga Oo, hukom. oo. So si Samuel ang unang Mm-mm. propeta. Oo. Tama. Okay. At naulit din sa panahon natin, di ba? Lahat Oo. ng hindi hinayaan na alay na bumagsak sa lupa o sa lupa ang mga salita. Sinabi naman si Hero. Pero ang huling propeta bago dumating ang Messiah ay si John. John. Oo. So after ni John, wala nang naging propeta kundi Yung hindi, ipinangako. after ng Messiah. Oo, yung ipinangako ng Oo. Messiah na papadala siya. Yung ipinangako ng Messiah, yun ang dumating sa atin ngayon. Pero ano lang sabi ng mensahero na pabalik-balik naman ang Messiah sa atin. Tulad Oo. na lang ng hindi may susulat ni Jose Rizal. Ang tingin ko inspired din yun yung Oo. Noli Me Tangere, di ba? Kasi nagsaliksik siya, so nalaman niya yung mga lihim. Hindi natin madidiskubre ang ibig sabihin ng Noli Me Tangere. Kumbaga, ngayon palang pinadala yung interpreter. Pero noon, Oo. nasulat na. Pero Hmm. interpreter na padala sa atin panahon. Hmm. So, ito ang salita ng Napakarami Alayon. napakarami palang personalidad ang ginampanan ng mensahero, Oo. Yung diwa ni Jose Rizal pumasok sa Propeta, kanya. Ah, saserdote. Hindi, diwa kasi ni isang diwa. diwa Isang ni diwa ang, Aaron, diwa ni oo. Moses, diwa ni Elijah, at diwa ng Messiah. Kasi iisang diwa lang naman na nikokontrol ng mga yan, di Oo. ba? Ang alahayang si Yahweh. Hmm. Kung paano silang ginamit noon, Di ba ganun din sabi siya nga niya, ginamit sa atin ngayon. kung sino yung sumulat, sino yung author, siya rin ang makapag-explain, Oo, di siya ba? din makakapag-explain kung ano Ngayon ko yung lang na-gets kung yun para actually. saan yung kanyang sinulat. Oo. Mm-mm. So, si Jose Rizal, ginamit din. Yung Oo. diwa niya ginamit Yung din. diwa din ni Jose Rizal Oo. ang Kasi sobrang talino pumasok niya kay eh. Oo, Oo. ang ginamit Parang, ng mensahero para hindi, maipaliwanag niya kung ano ibig sabihin ng sinulat ni Rizal. oo. Kasi kaya nga nasabi ng mensahero na ipinagkaloob sa isang tao lang ang pagkaunawa doon sa mga sinulat ni Rizal. Dahil wala nga ni isa man na nakapagpaliwanag kung tungkol saan yung sinulat ni Rizal. So, si Rizal, maaring Ephraimite din yan, no? Malamang, oo. Mm-mm. Israelita, no? Oo. For Oo. sure, ano din yan For sure. Upirian yan Oo. Mm. So, Maari. mm Kasi may, bakit siya magkaroon ng ganyang concern sa Operian? Saka oo, binigyan siya ng kasi pag gagamitan ka ng alahayam, bibigyan kayo ng mga skill, kaalaman na magagamit mo. Si Rizal, pinapunta niya sa ibang bansa, di ba? Nagkaroon, isinilang oo, siya sa may kayang pamilya upang makapag-aral siya. Tapos binigyan siya ng ganong katalinuhan kasi gagamitin siya. Kaya Oo. nagpo-provide ang alahayam sa mga kung gagamitin kanya. Ibibigay niya yung mga kaalaman, skill na Di mahilig si Rizal, bata pa lang, mahilig na gumawa ng mga mm, Mm-mm. mga poem, di ba? Mahilig na magsulat ng mga istorya. Kita na yung wisdom sa kanya. Mm-mm. Grabe din talaga ang pinagdadaanan ng mga ginagamit ng alahaya. Mm-mm. Hindi mo mawari. Saka hindi sa haba ng buhay eh. Kung naging kapag nagawa mo ba yung mandato sa'yo, di ba? Oo. Ganyan naman. Ang Bisaya, sandali rin lang ang buhay niya compare sa mga ancestor niya. Oo, no? Kapag talaga nagawa mo na. Sila 33 years old lang. Mm-mm. So kaya sana naging makabuluhan ang buhay natin kahit tumanda tayo. Naging makabuluhan naman. No? Oo nga. Mm.
Nawa kahit man lang sa mga mahal natin sa buhay. Oo, naging ano tayo. Oo, nawa meron man lang Sana malaman Magising din, ng makapasok. isa. malaman man lang ng ating mga mahal sa buhay na nakagawa din tayo ng makabuluhang bagay. At saka yung Oo. ano, na na yung mga ng propesiya ay naganap. Yung mga sinabi Hmm. ng Messiah na maniwala Oo. mo lang sila na corrupt ang Biblia. Kahit naman ano alam naman ng corrupt. Anyway, ang aba na ang ano, siguro hindi pa napapanahon. Pero ito na yon, Oo. nasa proseso pa lang. Oo. Lahat may proseso, no? Hindi Oo. man sa atin nila Wala ano, namang hindi, instant daw eh. Sabi ng mensahero, 'di ba? Lahat dumadaan sa maaring sa atin, proseso. hindi sila Oo. makikinig. Pero pag ibang taon in authority, baka makinig sila. Yun na lang inaano ko, maaring hindi tayo Mm. pakinggan. Pero Maalala sa na lang ibang nila. paraan, oo, ito yung sinasabi ni Maalala. ganito. Oo. Ano, Noon, ganyan. mm. Hindi ako nakinig sa Ito pala yung kanila. sinasabi nung kinainis akong kapatid, ito pala yung sinasabi. Baka gano'n eh. Ito pala yung sinasabi ng ng lola ko, di ba? Ibig sabihin. So, Oo. marker tayo ng So, ito ang salita ng alahiyam. Hallelujah, alahiyam. Okay, so since overtime na Alalwaya, tayo, alaya. sa sunod Oo na nga. tayo magkaroon ng music. So, Okay. maraming salamat mga Okay. kapatid. Be blessed. Salamat din, mga Oo, kapatid. Be samahan blessed. niyo kami Shalom. Maraming ulit salamat din. sa Salamat. susunod. Be blessed. Bless. Shalawam. Ganda, Shalom. salamat. Ganda.